Dahil sa dagdag pasanin dulot ng power rate hike, iniutos ni Pangulong Noynoy Aquino na pag-aralan kung pwedeng gamitin ang Malampaya Fund bilang subsidiya para sa kuryente. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi na ayon sa batas ang hakbang na ito. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sa mahal na mga bilihin, kahit pa nga may 13th month pay o bonus ang ilang mga empleyado ngayong Disyembre, marami pa rin ang todo tipid. At konting higpit pa ng sinturon dahil sa unang mga buwan ng bagong taon, posibleng magmahal pang lalo ang mga bilihin. Ang dagdag single kasi sa kuryente kahit pa utay-utayin hanggang Marso, tiyak makakaapekto sa presyo ng mga produkto. Hanggang 40% kasi ng gasto sa produksyon ng mga produkto ay napupunta sa kuryente. Dahil tataas ang cost of production, tataas din ang benta. And then tataas din ang presyo ng bilihin. Nitong Nobyembre nga, kung kailan isa sa mga nagmahal ay singil sa kuryente, bumilis din ang pagmahal ng mga bilihin sa pangkalahatan o inflation rate kumpara noong Oktubre. Kaya ang mga negosyante may hiling sa gobyerno. Baka naman kaya ng gobyerno mag-subsidize or i-suspend muna ng konti yung VAT during the duration of this emergency. Iniutos na ni Pangulong Noynoy Aquino na pag-aralan kung pwedeng magamit ang Malampaya Fund bilang subsidy sa dagdag singil sa kuryente. I-review paano ba magagamit, paano at pwede ba magamit ang Malampaya Funds to cushion the impact. Pero illegal daw ito ayon sa ilang eksperto. Yung Malampaya Fund ay gagamitin sa energy resource development. So ang tanong doon, halimbawa kung magbibigay ka ng subsidy, yung ba ay sang-ayon doon sa purpose na yon? I think it's more like energy using. Jamie Santos, GMA News.